Kumusta mga kababayan? Pinatunayan lang talaga ni BP Inday at ng Office of the Vice President na hindi na kailangan maging isang epaletiko mga kababayan. Na kung saan, kung ikaw ang namumuno sa isang kagawaran ay dapat nandoon ka talaga. At dapat may kasama pang kamera mga kababayan. Gusto po. Dito mo talaga makikita mga kababayan kung paano na-organize ni BP Inday ang kanyang kagawaran. Ito, panoorin natin ang nakakaantig damdamin na ginawang pagtulong ng Office of the Vice President sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Christine. She is a queen with fire in her eyes. They wanted her to take the throne, but she said no. All she wanted was a simple life, to be a mom to her little ones. A friend begged and convinced her to help the tiger become a king. She hoped to continue the good things that had started. Little did she know that she was betrayed. He claimed the throne but broke his vow. Empty promises had lingered now. They saw her as a threat, not as an ally. Plotted her downfall by spreading lies. They were fearful of the trust she'd bring. They worked in shadows to stop her reign. They drowned in fear of the truth they couldn't face, so they conspired to erase her grace. Drag me to hell. Teka lang muna mga kababayan ha. Dito mo talaga makikita mga kababayan kung paano ina-organize ni BP Inday ang kanyang kagawaran mga kababayan. Kitang-kita mo naman ng isang kawani mga kababayan na nagtutulungan mga kababayan. Di ba? So meaning mga kababayan, kung ganyan yung mga tauhan mo, so meaning yung nag-lead niyan, syempre, mabuting tao mga kababayan. Di ba? Di ba mga kababayan? So taliwas yan sa mga sinasabi ng mga kritiko ni BP Inday mga kababayan, di ba? Na sinasabi nila na yung Vice President natin ay wala mga kababayan. Hindi tumulong, yun ang sigaw nila. At pumunta sa isang kasal mga kababayan, di ba? Yun ang kanilang banat ni BP Inday pero hindi nila pala alam na handang-handa na po or handang-handa or planado ni BP Inday ang lahat mga babayan. Di ba? Oh. So yung mga bumabatikos dyan mga babayan, panigurado, pinapainit lang yan ni BP Inday mga babayan. Di ba? Kasi kung paepal-epal si BP Inday mga babayan, naku po, hindi na ako pupunta sa kasal mga babayan. Kasi alam mo naman na pag pumunta ka, batikusin ka talaga mga kabayan, di ba? Pero si BP Inday mga kababayan, alam na alam yung kung ano ang ginagawa niya, di ba? Before siya umattend ng kasal mga kababayan, ay sinisigurado niya muna na ang tulong galing sa OBP ay makakarating doon sa nangangailangan nating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Yun ang dapat nilang marinig mga babayan sa mga bumabatikos kay BP Inday. Kitang-kita mo talaga mga kababayan, no? Yung pagpaplano nila mga kababayan, di ba? Oh. Tapos may nakita pa tayong isang post sa Facebook mga kababayan na hindi raw tumulong si BP Inday dito mga kababayan sa kanilang ginawang meeting ng OBP. Wala raw alam si BP Inday mga kababayan. Ako po. Porket hindi nila nakita sa picture mga kababayan sa pag-meeting nila, walang ambag si BP Inday mga kababayan. Alam natin, si BP Inday yung nag-lead sa kanila. Office of the Vice President nga di ba?
Naku po mga babayan. Siyempre, yung nag-mandatory niyan mga babayan is si BP Inday mga babayan, panigurado. Yung mga strategy kung paano sila tumulong mga babayan. Di ba? Sa may interview nga ni BP Inday mga kababayan, kamakailan lang sinabi niya na malaki yung pasasalamat niya sa mga private agency ba yun mga kababayan? Kasi doon nakakuha si BP Inday ng malaking tulong mga kababayan. So meaning hindi pinabayaan si BP Inday mga kababayan sa mga private businesses mga kababayan. Di ba? Stands tall with justice, truth, and equality for all. They promised her wings but clipped them instead. Let the kingdom rise, they unleashed their greed. She saw through the things hollow disguise, the purpose so weak, concealed by tyrants' eyes. She walked away from the doors of God, and still helps the people with the power she has. Now the clock's got to tell her apart. They cannot touch your shaking hearts. Kingdoms are ruling, people resurrected and they once hated, then now rises again. And no one will she fall for the tricks and embrace. She's done with the lies, she's done being silenced. And the king cried and he was deceived. Tried to twist the truth and save his face. It's not a fault we have the weakest king. At makikita mo rin kababayan yung pinaglagyan nila sa kanilang mga pagkain batayan mga babayan ay makikita mo na walang picture ni BP Inday mga babayan. Di ba? Kung ibang politiko pa yan, panigurado ang laki-laki ng picture mga babayan. Di ba? May kilala ba kayong ganyan mga babayan? Na ultimo bigas may picture mga babayan. Di ba? So dito mo talaga makikita yung anong klase yung opisina ng isang Office of the Vice President mga babayan na gusto pang gibain o sirain ng nasa Kongreso mga babayan. Di ba? Heard your schemes, but I am the storm. I shatter your dreams. Never again, no more deceit. I'm unbowed, unbent, on my own two feet. Drag me to hell, watch me rave in the fire and the fury. I'll remain. I'm shaking, hear my call. I'll rise above, I'll conquer. Underneath the moonlight, in the darkest lair, the vultures gather, plotting their game. Their voices whisper, spraying seeds of doubt, with a script of shame, and bring her down. They say let's stick to the plan. Their intentions are drawn in the sand. Their intentions are drawn in the sand. Ooh. But the eagle's heart is brave and clear. She steps into their lair without fear. So you may try to destroy me, can skin me alive. You may throw my ashes to the wind, but let it be known, you will find me unbound.
In the nest of treachery and deceit, the eagle stands tall on her own 2 feet. She sees the game, their desperate play. With every step, she clears the way. They say let's stick to the plan. Their whispers vanish like sand in the sand. The eagle knows she's strong and free, facing the storm with dignity. So you may try to destroy me, you can skin me alive. You may throw my ashes to the wind, but let it be known you will find me unbound. Through the shadows and the lies, the eagle rises, spread her wings to the skies. Their crumbles crumble and fade, in her strength they can't invade. So you may try to destroy me, you can skin me alive. You may throw my ashes to the wind, let it be known, let it be known. You will find me unbound. Through the shadows and the lies, the eagle rises, spread her wings to the skies. Their cruel plans crumble and fade, in her strength they can't invade. So you may try to destroy me, you can skin me alive. You may throw my ashes to the wind, let it be known, let it be known. You will find me unbound. As the dawn breaks the darkest sky, the eagle soars her wings up high. Just as the schemes unfold. Mga hinaing mula pa noon ay natugulan ng ating Pangulo. Tunay na may pagbabago at maraming nagawa. Ito ay nakikita at ating nasaksihan. Ito pa lang ang simula. Ipagpatuloy ng isang anak, isang dugo, isang lahi, isang bansa. Tayong lahat ay narito para sa kaniya. Inday Sara, sa'yo ay may pag-asa. Ipagpatuloy mo ang iyong kasimulan. Kailangan ng ating bayan, hiling namin ay pagbigyan na ika'y Pangulo sa mahal nating bayan. Inday Sara, sa'yo kami. At yun na nga po mga babayan, no? Grabe. Sobrang nakakaantig talaga ng damdamin yung ginawang pagtulong ng Office of the Vice President, mga babayan. Di ba? Sa tingin mo, kabayan, or ano ang masasabi mo, kabayan, sa ginawang pagtulong ng Office of the Vice President sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo? Kahit na yung leader nila na si VP Inday ay wala doon mismo na tumulong, na naghatid, mga babayan, di ba? Alam mo na yun, mga babayan. Yung sabay paipal picture, mga babayan, di ba? Oh, di ba? Doon natin makikita talaga, mga babayan, kung anong klaseng vice presidente ang isang nag-iisang agila ng Davao, si VP Inday Sara Duterte, mga babayan.